12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Plano mo na ba magkaanak? Ano dapat ang planuhin at magkano dapat ipunin bago ka magkaanak? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Pag-usapan natin ang mga gastos na dapat paghandaan, magkano estimate, paano magplano at mag-ipon para sa future ng iyong anak. Una naman, syempre, kailangan po ng mga tinatawag na prenatal check-up yan. 9 months po natin gagawin yan. So kung 9 months, kung 500 pesos per visit to doctor, kailangan mo na agad ng 5,000 pesos. Diba? Plus, yung tinatawag nating hospital delivery, kung ito ba ay CS, kung ito ba ay natural, depende yan. Pag natural, baka private hospital, ha? Papalo na kayo ng 50,000 up to 150,000 lalo na kung ito ay CS. Siyempre naman, bibili ka rin ng stroller, damit, crib, diaper, feeding bottles. Nako, estimate yan mga 20,000 pataas. At siyempre naman, yung monthly expense mo, diapers po, at least 2,000 pesos per month. Infant formula po, papalo ka ng mga at least 8,000 pesos per month. 4 to 8,000, depende yan. Yung mga pang wipes, lotion, di ba? Humigit kumulang nasa 500 pesos to 1,000 pesos a month. So, humigit kumulang pag tayo po ay nagkaroon ng anak, madadagdagan po ng gastos ng at least 60,000 to 120,000 pesos per year. Hindi pa kasama doon yung 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1 na vaccination. Hindi siya kape. Yun nga, aabot pa ng mga 20 to 40,000 yan. Depende. Pero kung kayo naman ay nasa budget conscious, pwede kayo pumasok sa mga health centers. Wala kayong masyadong babayaran. So kung sumahin po natin, no? Aabot po to ng mga 100,000, 300,000 per year para sa isang bata. Kaya nga ito yung financial tips ko para sa mga nag-uumpisa pa lang. Number 1, bago pa kayo magkaanak, mag-set na kayo ng baby fund. Mag-target na po kayo. Pangalawa, magbawas na kayo ng mga non-essentials. Hindi po pwede na i-continue yung lifestyle nyo, tapos magkakaroon kayo ng baby. Tatamaan talagang kita nyo. Number 3, start early. Alam niyo naman, magkaka-baby na kayo sa loob ng 2-3 taon. Magtabi ka na ng mga 5 to 10,000 pesos per month habang kayo ay single pa. Para pagdating ng panahon, may pondo ka na. Pang-apat, get a health insurance. Siyempre naman, para kasama na yung maternity benefits o just in case kung may mangyari, at least wala kang aalalahanin. Tatandaan ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking blessing pero malaki din po ang gastusin at responsibilidad. Mas maganda na handa na tayo kesa mabigla po tayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. 40 pesos per kilong bigas na available sa lahat ng walang limit. Mabibili na sa ilang palengke pati mga istasyon ng tren sa Metro Manila. Kasunod ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, Pangulong Bongbong Marcos nakipagpulong daw sa maraming kongresista. Kasabay ng pambobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal, nambangga rin pala sila ng barko natin sa Escoda Shoal. Philippine Coast Guard tinawag na overkill ang labis-labis na paggamit ng puwersa ng China. Pasintabi po sa istoryang ito, 36 anyos na ama arestado matapos paulit-ulit na gahasain ang 5 taong gulang na anak na lalaki sa Quezon City. At ilang celebrities nagbigay ng reaksyon sa trending na issue ni Mariz Racal at Anthony Jennings. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang padre de pamilya sa Quezon City sa kasong rape. Ang biktima, mismong anak niya na lalaki. Magbabalita si Elaine Fulgencio.
Hindi na nakapalagpang 36 anyos na lalaking yan ng arestuhin ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division sa Quezon City. Inirereklamo siya ng pangmumolestya sa ngayon 5 taong gulang na anak na lalaki. Pero hindi raw yan ang unang beses. Kwento ng nanay ng biktima, nitong Oktubre lang sila nagkabalikan ng sospek pero muling nag-away kaya umalis ang ginang at iniwan muna ang bata sa sospek ng 3 araw. Pinapalagyuan niya yung bata. Nung hinawakan niya yung sa likuran na part ng bata, biglang umaray yung bata. So nagtaka siya bakit parang may masakit sa bata. So initially pinatingnan niya sa doktor at sinabi nga na may sugat doon sa private part ng bata. Ayon sa NBI, dati na rin kinasuhan ng panggagahasa at child abuse ang sospek. Based dito sa initial statement nung nanay ng bata ay nung 3-year-old pa itong bata, may ginawa na rin yung tatay niya ng ganito. So, kinasuhan niya ito at in fact, ongoing daw yung trial ngayon sa RTC. Mariin namang itinanggi ng sospek ang mga paratang laban sa kanya. Wala pong ganun nangyari sa anak namin. Isinailalim ng sospek sa drug test para malaman kung gumagamit siya ng illegal na droga. Sinampahan na ng reklamong rape in relation to child abuse ang sospek, habang sasailalim naman sa psychological counseling ang bata. Sa presinto ang bagsak ng taxi driver na ito sa Cebu City matapos ireklamo ng pangahalay ng pasahero niyang 19 anyos. Kwento ng trans woman na biktima, pauwi na siya mula sa trabaho sa isang call center company at nasakyan ng taxi kahapon ng umaga. Pero kaiba na raw agad ang kilos ng tsoper na dinala raw siya sa tahimik na lugar at doon pinilit nakipagtalik. Pag sulod yun ako sa taxi pa lang, yan akong gihikap-hikap na ko niya din. Holding hands na siya nako. Kiss na siya nako. Dari sa akong upping niya. Padung siya sa akong lips niya. Wala na nako nga kuya. Undangin na na kay dili ko ganahan. So wala lang jud siya ni patuo. Pag abot na dira sa GYK, yan akong gipahikap siya. Niya, wala na ko kaliho kay nakulbaan naman ko. Nahadlok na ko sa unsa niya mahitabo. Matapos ang pangahalay, inihatid na raw siya ng driver sa kanilang bahay. Agad nakahingi ng tulong ang biktima at naaresto ang 27 anyos na si alias Ben. Pero palusot niya, hindi niya pinilit ang biktima. Pagsakay niya nako nga, mato nga ako gi-ila ya tapos ningon ko niya nga pwede ko mukis nga ingon sa nga pwede raman. Humingi pa rin siya ng tawad sa nangyari pero desidido ang pamilya ng biktima na ipakulong ang sospek. Para sa 1PH, Elaine Fulgencio, News 5. May mabibili na ulit na 40 pesos kada kilong bigas sa ilang palengke sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, mabibili ang murang well-milled rice sa ilang palengke sa Guadalupe, Camuning, Malabon, Las Piñas at Pasay. Available na rin ito sa lahat ng kadiwa ng Pangulo Centers sa NCR. Naudlot naman ang planong pagbebenta sa mga train station dahil kailangan pang ayusin ang protocols. Posible raw kasi itong dumugin. Sa susunod na linggo na lang daw ito itutuloy sa mga estasyon. Ang murang bigas ay epekto raw ng pagbaba ng presyo sa international market, bunsod ng pagbawas sa taripa ng imported rice. Pagkatapos sa NCR, plano ring ibenta ang 40 pesos na bigas sa iba pang rehiyon. Kaugnay pa rin ng Rice for All program at iba pang issue, magkakasama natin si Attorney Joycel Panlilio, ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali din sa iyo, Cheryl, at sa inyong mga tagapakinig. Attorney, saan po makikita ngayon ng publiko ang mga pwesto nga ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program? Nandun po siya sa mga nabanggit po ninyong pampublikong palengke sa Guadalupe, Camuning, Malabon, New Las Piñas City Public Market, sa Pasay City rin, at dun pa po sa ibang wet market katulad po ng Balintawak, Cartimar, Grace Marketplace sa Pateros, Maypaho Public Market at sa Paco Market po. Tama po ba na puro well-milled yung uri po ng bigas dito at may limit po ba kung ilang kilo lang ang pwedeng mabili ng isang tao kada araw? Po na well-milled po ito pero wala pong limit po ang kanilang pwedeng bilhin.
Attorney, pakiulit lamang po't naputol po kayo. Kung ilan pwedeng isa, pero kailangan po na minimum ay 1 kilo po ang bibilhin. Pero ang maximum wala pong. So, pwede pong bumili kahit ng isang kaban? Pwede po. So, unlimited pagdating, basta pinakamababa, 1 kilo, tapos kahit na unlimited na po yung dami. Tama po. Hanggang kailan po magtatagal itong programang itong Rice for All? Kasi pag sinabi natin, di ba, klaruhin din po natin, attorney, na pag sinabing Rice for All, kahit sino, anumang estado sa buhay, pwedeng bumili. Tama po yan. Kahit sino pwede pong bumili. At tuloy-tuloy lang po ang aming programa. Sa ngayon po sa NCR at sa mga ay ikakalat. Attorney, pwede pong pihit lamang po tayo ng kaunti. Napuputol po kayo. Okay. Okay na po ba? Ayan po. Better po. Sige po. Ayun. Sa ngayon po, tama po na meat at lahat kahit sino pwede pong bumili dahil as long as may stock po ang ating STI, tuloy-tuloy lang po ang ating programa at isusunod nga po natin ang mga ibang probinsya po sa labas ng Metro Manila. Kailan po inaasahan yung sa labas ng Metro Manila magiging available po itong 40 pesos per kilo na well-milled rice? Sa ngayon po kasi since kaka-launch pa lang po namin today, nitong 40 pesos per kilo, magkakaroon pa po kami ng assessment ngayon kung ano po ang kinalabasan ng launching sa araw na to. And then pag-uusapan po kung kailan po pwedeng ilabas na po sa Metro Manila yung ganitong presyo ng bigas. Baka po dumugin kasi nga po, it's rice for all, ay makakasiguro rin po ba tayo na sapat po ang ating supply? Opo, meron po tayong supply at ang nag-aasikaso nga po ng supply at distribution po ng ating mga bigas ay yung isa pong ahensya namin, yung STI. Kaugnay pa rin po ng usaping bigas, attorney, sinusulong ng DA na maging available ang half-cup rice option sa food establishment. Paano po ito makakatulong sa food security ng bansa? Dahil po kapag may 1/2 cup rice po tayong in-offer sa mga kainan, ang mangyayari po, mababawasan po kasi yung ating wastage ng kanin. Marami po kasing mga tira. Ang laki po ng sayang. Opo, malaking bagay po yun. Go ahead. Opo, umaabot po ng 255,000 metric tons ang nawawala po sa atin. Kaya kung i-offer po natin yung 1/2 price, mas tipid. Kailan po Sa kaya? halos 2.8 million na Pilipino pa po iyon. Alright. Paano po ito ipapatupad? Gaano kabilis inaasahang may patupad po ito? Ano po ang kailangang ayusin para talaga pong ma-mandate po ang lahat ng establishmento na i-offer po ito? Sa ngayon, Ms. Cheryl, meron po kasi tayong pending na mga House Bill sa Kongreso at ang sabi po ng aming kalihim na si Secretary Kiko ay ipupush po ito sa Kongreso para po maisabatas po yung mga House Bills na tungkol po sa rice waste reduction. At sana meron pong tatlong pending. At sana rin po talagang kalahati ng presyo ang ibibigay kasi minsan pag kalahati, mas mahal ng kaunti. Opo, may ganun po. Yung sa isa pong in-introduce po ni Congressman Garin, ang sinabi niya po doon ay half din po yung price, pero yung iba naman pong House Bill ay hindi naman po ganun. So we leave it up po sa Kongreso kung ano po ang ilalagay nila doon sa magiging batas. Habang naghihintay po tayo na maipasa ang panukala o pagpapalabas po ng executive order, ano pa rin po ang ating paalala sa publiko laban sa pag-aaksaya nga po ng kanin? Meron po kaming campaign, yung Be Responsible. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na kung ano lang po ang kanilang kayang ubusin ay iyon lamang po ang kanilang kakainin o ilalagay po sa kanilang mga plato.
Kaya ini-encourage din po namin ngayon ang mga food establishments na maglagay po sa kanilang menu ng option po para sa ating mga kababayan na mag-order po ng half cup ng rice lang po. Pagdating po, since napapag-usapan na po natin itong waste po natin sa kanin, but overall sa waste na rin po ng pagkain talaga, pati mga ulam. Kasi po karamihan nakikita natin ito sa mga buffet. Ayun po, di ba meron dun sila, although may ipinapaalala po doon na strictly dapat walang natitira. Yun po ba ay namomonitor? Kayo din po ba nagmomonitor kung talagang naipapatupad po ito? Yung sa mga restaurants po, hindi po ang taga-DA ang nagmamonitor noon. But pwede rin naman po yung tingnan ng ahensya kung kinakailangan po. Baka this is something that you could look into and with the other agencies para din hindi lamang kanin ang hindi nasasayang pero talagang yung mga pagkain na po in general. Opo, maaari po namin gawin yun. Maganda rin po iyang na suggestion. Ayan po. Salamat po, Attorney. Pero isingit ko na po yung issue ng mahal na isda po dahil sa epekto daw ng sunod-sunod na bagyo at closed fishing season. Ano po ang aksyon dito ng ahensya? Ang huli pong direktiba na nangyari po dito sa DA ay pinayagan po ang pag-i-import ng mga isda para po mabalanse naman po yung ating stocks dito at hindi po tumaas yung mga presyo ng bilihin po ng isda. Kailangan din po kasi itong closed fishing dahil binibigyan po natin ng panahon yung ating mga isda na lumaki po sila. Kasi spawn period po kasi ngayon para mag-mature po yung ating mga isda, mas in the long run po kasi mas makakatulong po yun sa ating food security. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Sinampahan na ng pangalawang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng isang senador, marami sa kanyang kasamahan ang tila ayaw muna ng impeachment sa ngayon. Magbabalita si Marian Enriquez. Impeach Sara now! Impeach Sara now! Kasama ang iba't ibang sectoral groups, inihain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa araw na ito, inaakusahan namin si Vice President Sara Duterte ng pagtataksil sa tiwalang ito. Betrayal of public trust ang nag-iisang ground for impeachment ng nasa 75 complainants mula sa Bayan, Bayan Muna Party List, Gabriela, Bahaghari, at Teachers Party List, mga grupo ng estudyante, mga manggagawa, government employees, healthcare workers, mangingisda, mga journo at iba pang mga civic organization. Tatlong dahilan lang ang sentro ng kanilang reklamo. Una, ang anilay matinding pang-aabuso ni VP Sara sa kanyang discretionary powers sa paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds mula 2022 hanggang 2023. Ikalawa, ang malawakang kawalan ng transparency at pananagutan. Ginawa raw katawa-tawa ni VP Sara ang audit process sa pag-utos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng hindi makatotohanang accomplishment reports. At panghuli, ang umano'y pagsuway sa kanyang tungkulin bilang opisyal na kilalanin ang oversight ng Kongreso na magdaos ng budget deliberation at magsagawa ng investigasyon in aid of legislation. The betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yun. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. Nauna nang nagpahayag ng pangambang ilang kongresista na hindi sapat ang panahon para talakayin pa ang impeachment. Dagdag pa ang naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa liderato ng Kamara na isantabi na muna ang anumang hakbang sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Umaapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya. Hindi ayon sa kanilang partido. Ayon sa Secretary General, ipapadala na nila ang dalawang impeachment complaints sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez at saka isasalang sa House Committee on Justice.
Pero hirit ng complainants, maaari raw sanang pabilisin o i-fast track ang proseso para di na dumaan sa Committee on Justice. Kailangan lang maipasa ang resolusyon sa plenaryo ng may 1/3 ng higit 300 na kongresista at saka ito idediretso sa Senado na uupong impeachment court. Pero kung si Senador Mig Zubiri ang tatanungin, marami rin sa kanyang mga kapwa-senador ang ayaw ng impeachment sa ngayon. It's going to be very divisive. I know I'm supposed to not talk about the impeachment, but in my heart, is this what we want so close to the elections? Sana walang gulo, kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po nga namin ceasefire muna at this point. Hindi rin daw sigurado si Zubiri kung kaya pa ng schedule ng Senado ang impeachment, lalo't malapit na ang election season. Sa gitna ng dalawa ng impeachment complaint na isinampa kay VP Sara, ito naman ang nasabi niya sa pagdalo sa isang event. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Sa puntong ito, makakausap natin si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Hello po. Good noon, Ma'am Cheryl, sa lahat din po ng mga nakaantabay sa atin. Good day. Matapos po maihain itong ikalawang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, nag-anunsyo po ang Iglesia ni Cristo na magsasagawa ng malawakang rally para tutulan po ito. Ito'y bilang suporta na po nila sa statement nga po ni PBBM. Ano po ang reaksyon nyo on this? Two things po. Una, ako nagtitiwala pa rin po ako sa mga kababayan natin na sumasamba kay Jesucristo na mananaig po yung ating konsyensya para itakwil po yung mga hindi alinsunod sa gusto ni Jesus Christ. Lalo na kung mga public officials yan na nagwawaldas ng ating resources at hindi ginamit ng tama. Also, kahit ano pa po yung sabihin ng presidente, walay naman po ang executive branch sa legislatura wherein kasama dyan kaming mga mambabatas na siya mag-handle ng mga impeachment complaint. So kumpiyansa pa rin ho ba kayo na makakakuha ng sapat na numero kasunod nitong pahayag po ng INC? Yes, oo. In fact, after ma-endorse naming tatlong makabayan representatives, kasama po tayo sa Kabataan Party List, yung impeachment complaint filed by more than 70 na mga leaders ng different sectors, ay maglalabi po tayo sa ating mga kapamambabatas. We are preparing yung mga documents para mabigyan po sila ng kopya and hopefully ay gumulong yung pagdagdag pa ng mga pwedeng mag-endorse ng impeachment complaint. Hindi ho ba kayo nababahala yung Kamara sa mga panawagan nga po na wag nang ituloy ang impeachment tulad din ng unang panawagan po ni Pangulong Bongbong Marcos? And I understand last night doon po sa Malacanang ay I'm not sure kasama ho ba kayo sa mga umattend kahapon sa palasyo? Hindi po tayo naimbitahan, although sa mga kapwa mambabatas naman po natin na pwedeng may anumang interaction with the President. Ang apila po natin ay sana manaig yung paggampan natin sa ating responsibilidad. Lalo na yung impeachment process, nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Meron din pong rules ang Kamara sa paano papagulungin ang isang impeachment proceeding. Ibig sabihin, bahagi po ito ng ating trabaho. Binoto tayo ng tao para kapag merong kailangan talagang mapanagot, panagutin natin. Ngayong may dalawa na ang impeachment complaint laban po kay VP Sara, ano po yung mga possible scenarios? Pag-iisahin na lamang po ba ang mga ito? Pwede pong mangyari, Ma'am Cheryl, ay i-refer sa Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint. Actually, kung meron dadagdag pa, ayan, i-consolidate into one. Pero meron din pong alternative na track. Halimbawa, pwedeng merong 1/3 ng mga members ng Kamara, more than 100 po yan, pwedeng mag-collect na po ng mga signatures para yun na yung aprobahan na ng House Plenary at diretso ipasa sa Senado kahit hindi pa makonsolidate yung first two. Sa ngayon po, ano ang nakikita nyong numero? At the end of the day, kasi
numbers game pa rin po ito eh. Yes. Tingin nyo po ay makakakuha po kayo ng sapat na numero or at this moment, gaano na karaming mambabatas ang nagpahayag po ng suporta? Well, since kaka-file pa lang po ng mga impeachment complaint, hindi pa natin makuha yung solid talaga na commitment pa at this point ng ibang mga mambabatas. Pero based po kasi sa mga inabot ng hearings, mula pa lang nung budget hearings noong August and September, tapos yung mga Blue Ribbon committee hearings, doon po nakita natin kahit yung mga kapwa mambabatas natin, nakita na hindi katanggap-tanggap di ba na liban sa hindi ginastos ng maayos yung confidential funds, nag-imbento po ng mga acknowledgement receipts. Kaya sumikat si Mary Grace Piatos. Kaya doon po tingin natin hindi naman din bulag or nakantabay rin naman yung ating mga mababatas doon sa inabot ng Blue Ribbon Committee hearing. Napag-usapan na rin ho ba ng mga mambabatas kung fast track ang impeachment complaint? Lalo't magiging abala na yung karamihan po sa mga mambabatas dahil papasok na po ang 2025 midterm elections. Ang sinasabi po ng ilan, maybe it would be best after the elections. Hindi pa po napag-uusapan kung ang mas prefer ba ng iba nating mga kapwa mambabatas ay yung dumaan pa sa Committee on Justice or yung fast track mode na pero nonetheless, actually kung sa bahagi din naman po natin, no problem kung either. Kung ma-fast track nga, ay okay din po yun dahil hindi rin naman recently lang nasimulan yung pag-uusap regarding the misuse of public funds by the Vice President. And yung natitira po nating mga session days, we have itong December, January, tapos yung June. Pero actually, kung sobrang kinakailangan din naman, we can have special sessions even during the campaign period. Yan po ay kailangan din mag-agree ang mga kapwa nyo mambabatas. Yes, we would have to adjust yung calendar natin. Kung gugustuhin tingin natin, kakayanin din naman. So paano po yun? Kung sakali man talagang hindi na po umurong ito, ipupush ulit after the midterm elections. Panibago na naman po ba yun? Meron po kaming, yung mangyari po kasi kung iba na yung term, no? Ibig sabihin bago na yung composition, ay kailangan na magsimula ulit. Kaya hopefully talaga itong natitirang panahon kasi after the campaign period or election period, meron pa kaming ilang weeks sa June para magkaroon ng session. Kakayanin nga po ba? Kasi isa rin po sa pinupunto ni Pangulo ay sayang yung oras. Marami pang dapat na unahin na trabaho. Ako tingin ko po masayang yung oras kung hahayaan natin na manatili yung Vice Presidente na alam natin hindi mataas yung appreciation niya doon sa pag-handle ng pera ng bayan. Tapos kasi if hindi po matuloy itong pag-impeach sa kanya, dapat po kasi merong 1 year na gap bago pwedeng mag-file ulit ng mga impeachment complaints. So 1 year po is too much already for a public official na hindi nakatiwa-tiwala. So ngayon po, kung sakaling hindi to umusad this time, after the elections, kailangan maghintay ng another year. Ganun po. Kailangan may 1 year gap lagi para may enough time kapag mayroong mga impeachment na sinasalang. Kaya crucial po talaga na ito, na simulan na natin, dapat logically talaga ma-reach niya yung kanyang conclusion na wag nang patagalin pa yung nunungkulan ng Vice Presidente. Marami pong salamat, Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos nakipagkita raw sa mga miyembro ng Kamara. Ang detalye niyan pag-uusapan natin kasama si Congressman Erwin Tulfo. At ex ni Maris Racal na si Rico Blanco, nag-private na rin ng comment section matapos ang issue kay Anthony Jennings. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista kahapon. Kasabay niyan, naglabas din ng manifesto of support sa kanya ang Kongreso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nakipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang miyembro ng House of Representatives sa gitna ng panibagong impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkaroon ng fellowship ang Office of the President sa mga miyembro ng Kamara. Hindi na nagbigay ng detalye ang palasyo pero kabilang daw sa dumalo dito ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at si Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Kasunod nito, naglabas naman ang Kamara ng Manifesto of Support para sa Pangulo. Inihayag nila ang commitment sa pagtatanggol sa Pangulo bilang kumakatawan sa soberanya ng bansa. Pangangalagaan din daw si PBBM laban sa anumang banta at titiyaking natutupad ang tungkulin nito. Ngayong umaga, nasa Panabo City, Davao del Norte si PBBM para sa pamamahagi ng land titles at certificates of condonation with release of mortgage sa mga agrarian reform beneficiaries. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ng mahigit 140 Certificate of Land Ownership o CLOA sa Davao City. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago ng inyong mga sakahan at magpapatatag sa sektor ng agrikultura. Bilin niya gamitin na maayos ang tulong ng gobyerno. Sa ating mga minamahal na benepisyaryo, sana po ang aming handog ay makapagbigay sa inyo ng bagong simula. Naway gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang palaguin ang inyong mga sakahan at itaguyod ang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ng ating bansa. Inilatag din ng Pangulo ang iba pang proyekto ng gobyerno sa lugar, kabilang dyan ang mga gumugulong na infrastructure projects. Tiyak na makakatulong ito sa pagpapabuti ng sitwasyon ng trapiko at pagpapabilis ng galaw ng inyong transportasyon at pagpapaunlad ng negosyo, turismo, agrikultura. Mas bibilis ang biyahe ng mga produkto, mas magiging madali na ating maipaparating ang mga tourist spot tulad ng mga beach, mga ilog at mga parks dito. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Samantala sa iba pang balita, naghain ng not guilty plea ang kampo ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa reklamong material misrepresentation na inihain ng Commission on Elections o COMELEC. Sa pamamagitan lang ng video conference, nakadalo si Guo sa arraignment ng Tarlac Regional Trial Court Branch 66. Giit ng kanyang kampo, tama lang na Pilipino ang idineklara niyang citizenship sa Certificate of Candidacy noong 2022 elections dahil mayroong live birth certificate sa Pilipinas si Guo. Yan ay kahit pinakakansela ito sa iba pang korte. Dahil napatunayan daw na iisa lang ang dating alkalde at ang Chinese na si Guo Wangping. Iniurong naman sa Pebrero ang pre-trial ni Guo sa one count ng election offense case. Pero plano raw ng kanyang abogado na trabahuhing makapagpiyansa siya ng 36,000 pesos para rito. Umaasa rin silang mapagbibigyan ng Pasig RTC ang kanilang petition for bail para naman sa kasong qualified human trafficking dahil sa umano'y koneksyon niya sa mga na-raid na Pogo Hub. Nagkapinsala ang isa pang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea dahil sa panghaharas ng China. Nagka-UP-UP ang BRP Datu Roma Penet ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Yan ay matapos itong banggain ng barko ng China Coast Guard nitong Miyerkules. Kahapon din ng umaga nang bombahin ng tubig ng China ang BRP Datu pagbuwaya ng BFAR sa Scarborough Shoal. Bukod dito ay binangga rin ng China ship ang ating barko na tila nakaladkad pa. Inaalam pa ng Philippine Coast Guard ang lawak ng pinsala na tinamo ng mga barko ng Pilipinas. Nanindigan naman ng China na tama ang kanilang ginawa para umano pigilan ng Pilipinas sa mga aktibidad nito. Pero kinundi na ng PCG ang anilay overkill na hakbang ng China.
the president actually already knows the incident, no? And of course, he expressed his concern dahil bakit may ganito na naman nangyari, no? Merong nga ramming. Samantala, pag-usapan na po natin ang nangyaring fellowship sa Office of the President kasama ang mga miyembro ng Kamara at iba pang issue. Magkakasama natin si ACT-CIS Representative at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Ay, maraming salamat, Ms. Cheryl, for inviting me in your program. Kong, makikibalita muna po kami dito sa nangyaring fellowship sa Malacanang. Ilang kongresista po yung tansya yung sumama po rito na imbitahan? 4 na bus kami. So, isang bus yata, kakasya ang, I don't know kung 90 ba. Pero alam kong 4 buses kami galing sa Congress na it was an invitation. The title was like, it's a fellowship na, tama yan, Christmas saya with the President kagabi nga. Mm-hmm. Matagal na ho ba ito kayong nasabihan? Matagal na ho ba itong schedule na ito, nitong Christmas saya? It was, ako natanggap ko yung invitation ko, was last week ko natanggap sa akin. Yung iba, may narinig ako na padalhan sila as early as 2 weeks ago pa. Pero ako, last week ko na natanggap yung sa akin. So I know na mayroong parang dinner with the President and the First Lady. So ayun na nga nangyari. And then, pagdating na nga namin doon, the President was there and the First Lady. Tapos lahat ng House leaders nandoon din. And then yung mga kasamahan ko. More or less, Cheryl, siguro mga 80 to 90% kami na pumunta sa Malacanang. 80 to 90% ng composition po ng mga kongresista po natin. Yes. Opo. Ano po ang naging tema nitong Christmas Saya with the President Fellowship? Nagkaroon po ba ng programa? Nagsalita po ba ang Pangulo? Ano po yung kanyang mga nabanggit? Well, unang-una, the speaker ang tumayo at then inimbitahan sa harap para may maliit na stage doon sa area. Sinabi nga ng speaker na continued support from asahan na ng palasyo ng Pangulo ang continued support ng lower house. So nagkaroon nga ng manifesto, a signature there ng mga house leaders tapos ibinigay sa Pangulo. And after that, the Pangulo thanked the lawmakers. Yung mga sinabi niya was like, despite na may mga ingay, may gulo ngayon, let us just focus on our work. Kami sa executive, we will continue working and hopefully kayo din sa Congress na will just focus on your work kasi kailangan magtrabaho para sa mga kababayan natin. That's what he said. Yun ang pinaka-highlight doon. Mm-hmm. So, ibig sabihin po, ito pong manifesto of support, kung ano man po yung mga gusto po sana o request ng Pangulo ay mapagbibigyan po ng House. Hindi ho ba nabanggit? Exactly. Kong, kasi dalawa na po yung impeachment complaint na naka-file ngayon sa Kongreso. Ano? May nabanggit ho ba, napag-usapan ho ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Wala naman. Wala siyang binanggit kasi nauna niya na sinabi, di ba, na ayaw niya ng impeachment. So kagabi, doon sa speech niya, ang nasabi niya lang na despite ito sa mga ingay, mga gulo around us, sila daw sa executive will continue to focus on their work. Tapos he's expecting na kami sa Congress will continue to do our work to legislate nga daw mga laws at yung mga naiiwan pa at yung mga pending. So, yun lang na pag-usapan. Pero wala talaga na pag-usapan at all na about impeachment. Hindi yan. Tapos after that, after his short speech, ay nagkaroon ng kantahan, may mga ilang congressman na parang karaoke, nagkantahan ng Christmas carols, and then food was served kagabi, and then may mga soft drinks and may mga wine. Mm-hmm. So, ibig po bang sabihin nito, yun nga pong paglalabas nyo at sa pangunguna ni Speaker Romualdez ng Manifesto of Support ay nangangahulugan na hindi po uurong ang impeachment complaint sa Kongreso?
Wala namang nabanggit gano'n na Ms. Cheryl iuurong. Ang napag-usapan lang kagabi is to support na yung mga bills niya. Parang may nabasa ako doon sa statement, yung mga priority bills na uunahin ng Kongreso, yung mga kahilingan ng Pangulo, na makikipagtulungan ang mababang kapulungan sa palasyo para maipasa yung mga gusto ng Pangulo para sa bayan. Pero not at all na was talking about impeachment. Hindi na pag-usapan natin kahit siguro sinong pumunta doon kagabi, wala kaming narinig na may sinabing all about impeachment. Bilang kongresista at House Deputy Majority Leader pa, ano po ang take nyo dito sa impeachment complaint na isinampa laban po kay VP Sara? Tingin nyo po ba ay uurong po ito? Uusad po ito? Actually, nakita ko lang kahapon yung pagpa-file ng impeachment sa lower house ng Makabayan Bloc at saka ng ibang member ng civil society. Depende yan, Ms. Cheryl, kasi dadaan pa yan sa Committee on Justice at titignan pa yan kung may form and substance. Ika nga, di ba, the usual na mga impeachment complaints. Pero for now, wala sa kamay namin. Hindi ko pa nga nakikita at all yung documents noong impeachment kasi dadaan pa yan for review sa Committee on Justice namin. Or actually, sa SecGen muna yan. Kung natatanggap kahapon, then it will go to the Committee on Justice. Tingin ko naman, baka maubusan ng oras. Yun ang problem dyan. So, besides, bukod dun sa maubusan, nagsalita na rin yung Pangulo sa taas. Alam mo naman, ang Congress super majority. Tapos, malapit ang Kongreso sa palasyo. So, yun na yung cue, di ba? Na babayaan na lang. So, he doesn't expect na magkaroon ng impeachment, pero isinampa pa rin ng Makabayan Bloc. Right nila yun, Ms. Cheryl. Isingit ko na rin po yung lumalabas ngayon, na senatorial surveys na sinasabing galing po sa Pulse Asia, pero wala pa pong kumpirmasyon mula po sa Pulse Asia. Nakita nyo na ho ba itong nagsi-circulate na bagong labas po na survey na nangunguna pa rin po kayo at malaki po ang agwat nyo sa number 2 na si Tito Sen? Bigyan mo nga ako ng kopya. Padadalan po kita ng kopya. Pero ang lumalabas po dito, Kong, ay nananatili po kayo sa number 1 with 68.6%. At ang pangalawa po ay si Tito Sen, pero 62.6%. At medyo bumaba po ang inyong kapatid na si Ben Tulfo, nasa 53.9%. Ano po ang reaksyon nyo on this? Well, yung kung mayroon kung totoo yung survey, kasi napakadami na may share ng mga survey na lumalabas na yun. Hindi mo na malaman kung ano-ano mga survey. Nevertheless, kung yan ay totoo at may pa-survey talagang gano'n, yung mga dinaanan, yung mga natanong ng Pulse Asia na yan, ako, maraming salamat po. At kung kayo pa in the future matatanong ng iba pa mga survey groups, at ako po yung nasa isip niyo na ilagay number 1. Maraming salamat po. Hayaan niyo po, ito pong ang inyong desisyon na yan ay hindi po masasayang. Yan po ay tayo ay papakita ko po sa inyo na hindi po masasayang yan. At saka, nakakatakot yan kasi Ms. Cheryl, it's a challenge It's really a challenge na nilagay ka nila number 1 tapos wala kang gagawin. Ako, babalikan ka yan, Ms. Cheryl, pagdating ng mga July next year, August. Wala ka pang ginagawa. Kaya nga, pag-upo mo dapat, pag magnanalo man tayo, you really have to hit the ground running. Hindi ka pwedeng you just sit there and nakatingin ka lang sa P7 ng Senate. Can't do that. You really have to run because kumpiyansa ang tao sa'yo and they really believe na you can do something. So, it's really a challenge. Well, I'll take the challenge, Ms. Sherry. Ang sinasabi po kasi, karamihan, pag ikaw ang nag-top, nag-number 1, susunod yan, presidentiable na. Naku, praise the Lord, wag namang ganun. Mahirap yan, masakit. Tignan mo si PBBM.
Madali kang tumanda. May matanda na tayo. Lalo tayo, bigla tayong tatanda niya. Miss Cheryl, ang problema niya, matatapos mo ba yung pwesto-pwesto? Sa dami ng problema ng ating bayan, baka mamatay tayo sa konsumisyon. Hindi na muna, Miss Cheryl. Paubayan na natin sa mga gustong tumakbo. Sila na muna. Dito na lang tayo. Tutulong na lang tayo mag-legislate ng mga batas, Michelle. Kasi marami namang magagaling dyan, Michelle. Hindi ko nababanggitin. Yung mga sa survey dyan, sila na lang muna. Huwag na muna tayong isama, Michelle. Kung balikan ko po yung survey, doon po sa nakuha namin na kopya, again, kalaruin lamang po natin na hindi pa po ito kino-confirm ng Pulse Asia, but this was done November 2 to 11. Dito po sa top 12 ay 3 po ang hindi pasok sa top 12 ng administrasyon. Kasi nangunguna po kayo, Erwin Tulfo, Tito Sen, Ben Tulfo, pang-4 po si Senator Pia Cayetano, pang-5 si Senator Bong Revilla, pumasok sa pang-6 si Willie Revillame, pang-7 si former Senator Lacson, Senator Go ang sumunod, Senator Pacquiao, Senator Lapid, Senator Amy Marcos, pang-12 si Mayor Abby Binay, at nasa bandang, yun nga po, hindi pumasok lahat sa top 12 ang mga kasama nyo po sa grupo. Ano pong strategy ang inyo pong nakikita para matulungan yung hindi pumasok sa top 12? Napag-usapan nyo na po ba ito? Before, nung buuin ng koalisyon na yan, magmi-meeting pa kasi ang strategy dyan ay sasama ang Pangulo sa ilang mga sorties ng koalisyon. Nagsasama-sama kami. So, parang ang Pangulo ang magiging salesman namin dyan. Doon sa mga hindi nakapasok na sinasabi mo 3, well, we have to cover a lot of grounds pa. Pero kung titignan mo naman, Ms. Cheryl, medyo malayo-layo pa. Siguro kailangan lang nila ng exposure at kailangan marinig ng mga tao sa mga liblib na lugar, yung kanilang plataforma, what can they say. So, kailangan siguro lang talaga na ma-expose sila or marinig ng mga kababayan natin ano ang plano. Tapos siguro, pag nandiyan ang Pangulo, kung Pangulo na magbabanggit ng mga pangalan, that will make a very, very big difference para doon sa mga hindi man nakapasok. Kasi yun ang magiging bibigyan na pansin ng Pangulo at bibigyan ng suporta ng buong grupo, yung mga lagging behind, Michelle. Marami pong salamat sa inyong oras. ACT-CIS Party List Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Magandang hapon po. Magandang tanghali mga kapatid. Nakapagbasa na ba ng screenshots ang lahat? Sa gitna ng issue sa pagitan ni Maris Racal, Anthony Jennings at ng ex-girlfriend nito, mismong simbahan na rin ang nagpaalala na bawal mangaliwa. Bukod kasi sa labag ito sa utos ng Diyos, kung matatandaan nyo sa kwento sa Biblia, pagtataksil din ang naging trademark ng masamang apostol si Judas. Kung kayo ang tatanungin mga kapatid, paano ka umiiwas sa kasalanan? Tara samahan nyo ako at pagtatanong tayo dito. Huwag kang gumawa ng mali at laging iwasan. Wala namang taong walang kasalanan. Lahat naman ng tao may kasalanan. Pag alam nyo mali, di huwag nang gawin. Ganun po. Tapos pag alam na makasalanan, hindi huwag na ituloy. Huwag kang gumawa ng mali. Tama. Huwag kang gumawa ng mali. Gawin makaiwas sa mga kasalanan. Actually, hindi mo naman, pag unconscious ka naman, minsan hindi mo alam kung nagagawa ka ng kasalanan. Pero as much as possible, if you're a responsible person, talagang iiwas ka. Dahil pagka may nakikita kang pumikit ka na lang. Bago naman kasi sabihin, nasa utak mo na, huwag mo na sabihin. Ako ang inyong kahanin ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Yes, nandito pa rin tayo sa Singapore ngayon at
today ang Asian TV Forum and Market kung saan makikita na nga natin sa main stage si Ian Veneracion sa kanyang bagong serye na Drug War. Ibibigay ko mga detalye niyan. Pero kagabi, naging abala po tayo sa Asian Academy Creative Awards kung saan mga Pilipino rin po ang nag-dominate. Diba? Nandun sila Raymond Gutierrez, Dimples Romana, Cocoy de Santos. At ibibigay ko sa inyo, syempre, yung mga bonggang interview natin sa kanila maya-maya lamang. Pero eto na! Dito rin last week, in-interview ko ng exclusive yung cast ng Light Shopkeeper, isa sa mga big budget na Korean series na talaga naman pinagbibidahan ng superstar na si Joo Ji-hoon. At eto na nga ang chikahan natin sa kanila. Watch this. Nasanay tayo na napapanood sila sa mga cutesy na Korean serye gaya ng Strong Girl Bong Soon at Princess Hours. Pero ngayon, ang Korean superstars sa sina Park Bo-young at Joo Ji-hoon magsasama naman sa isang K-horror mystery serye. Yan ay ang Light Shopkeeper. Kung ano yan, kinwento nila sa atin sa ating sit-down interview. 각자 우리가 제대로 알지 못하고 어떤 사람을 바라보잖아요. 친해지기 전에. 그러면 또 불구하고 조금 더 애초에 따뜻한 시선으로 누군가를 바라보면 서로 좋을 것 같다는 느낌이에요. Ang Light Shopkeeper ang isa sa pinakamalaking serye sa Korea ngayong taon, written by award-winning screenplay writer at webtoonist na si Kang Ful. Tungkol ito sa mga malulupit na storya ng mga espiritu na stuck sa pagitan ng life and death at nagiging konektado sa pamamagitan ng light shop na binabantayan ng karakter ni Joo Ji-hoon na si Jun Won-young. Kwento niya, ang malasakit at pagmamahal daw ang mananaig. 저는 그냥 하나의 단어로 하면은 사랑인 것 같아요. 근데 이 사랑이라는 게 여러 가지 형태의 사랑이 있잖아요. 근데 그 모든 거를 포괄한 사랑인 것 같아요. Bago ang Light Shopkeeper, naging abala si Ji-hoon sa mga seryosong role gaya ng Blood Free, Hyena at Kingdom. Kaya naman after Light Shopkeeper, bukas siya uli gumanap sa mga opa roles. 보영이처럼 자꾸 귀여운 역할을 좀 해보고 싶은데. Streaming na ang Light Shopkeeper sa Disney Plus this December 4. 그게 어떻게 생기는 거죠? May dagdag naman tayo tungkol sa talagang trending topic na Mathon, dahil yung ex nga ni Maris Racal na si Rico Blanco deadma sa issue. Yan at ang iba pa sa report ni Von Belinario. Binagyo ang comment section ng dating lead vocalist ng River Maya na si Rico Blanco matapos makaladkad sa cheating allegation ang ex niyang si Maris Racal at Anthony Jennings. Dahil dito, nakalimit na ang kanyang IG comment sa gitna ng kanyang pananahimik. Pero ang kanyang former kabanda na si Mark Escueta, lantaran ng pagsuporta kay Rico Blanco with hashtag Team Rico. After more than 4 decades, magbabalik sa big screen ng award-winning na pelikulang Himala. Dadalhin ng isang himala ang classic na kwento ni Elsa na bibigyang kulay ng musika. Ang bidang si Elsa, gagampanan ni Aisel Santos. Excited na raw siyang makita ang movie sa sinihan na unang binigyang buhay sa teatro noong 2003 at noong 2018. Si Elsa ngayon, mas maraming pinagdaanan, mas maraming baon, maraming layers ang nasa isip niya at nasa puso niya. At I'm sure maraming makaka-relate. Ang nasa likod ng movie, si Direk Pepe Jokno na last year's Best Director sa MMFF para sa Gumburza. Very faithful po kami dun sa essence ng text. We took it as a challenge na parang paano ba natin i-reimagine nga tong world na ginawa ni Sir Ricky. So technically, yung pinanood ko po yung performances ni Aisel, ang lakas po kasi ng vocal power ni Aisel ng buong cast. So for that, kailangan sabi namin dapat maramdaman at makita at marinig ng mga tao yung totoong boses nila. So lahat po ng musical numbers po ay live. Masaya naman ang OG scriptwriter at national artist na si Ricky Lee sa muling pagsasabuhay sa pelikula. Dagdag pa niya, may participation na nag-iisang superstar niya si Nora Honor sa upcoming movie. Aminin na natin, Guy, mula noon hanggang ngayon, bahagi ka ng Himala, the film, hindi na yan mababago at hindi matatanggal. Kung yung pelikula patuloy na nabubuhay up to now, maski na iba-ibang reincarnation, bahagi ka nun, dala-dala ka na nun eh. Dala-dala tayong tatlo ni na Isma eh. So, might as well take part.
Ang isang himala ay bahagi ng 50th Metro Manila Film Festival. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Alright, yun muna ang latest mula rito. At syempre, dyan sa local showbiz natin. Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 20 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.